Purihin at palakpakan ang ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. At muli po mga kapatid, tayo po ay muli mag-aral ng banal salita ng ating Diyos. At sa lahat na may Biblia, ako po ay samahan. At sa lahat naman na wala, ay ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating dibdib. Our reading is taken from the Holy Gospel of St. Luke, chapter 17, verse 26 to 37. And it was in Noah's day, so will it also be in the days of the Son of Man. People were eating and drinking, marrying wives and husbands, right up to the day Noah went into the ark, and the flood came and destroyed them all. It will be the same as it was in Lot's day. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and it destroyed them all. It will be the same day when comes for the sons of man to be revealed. When that day comes, no one on the housetop with his possession in the house must come down to collect them, nor anyone in the fields turn back. Remember Lot's wife. Anyone who tries to preserve his life will lose it, and anyone who lost it will keep it safe. I tell you, on that night, when two are in one bed, one will be taken, and other left. When two women are grinding corn together, one will be taken and another left. There will be two men in the field, one will be taken, other left behind. The disciples spoke up and asked, "Where, Lord?" He said, "Where the body is, there too will the vultures gather." Sa wikang Tagalog, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao'y nagsisipagkain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, natupok silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang upang kukunin ang kanyang kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagligtas nito. Sinabi ko sa inyo, sa gabing iyon may dalawang taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwanan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan ang bangkay, doon nakatipon ang mga buwitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kristo. To God, To God be the glory.
Purihin at palapakan ng ating Diyos. At muli mga kapatid, tayo ay magsikamayan bago tayo umupo. Huwag po natin kalimutan na kaibigan natin ang ating Panginoon at ganoon din, kaibigan at kapatid natin ang ating mga ka-prayer partner. At tayo na rin po ay magsiupo mga kapatid. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Tunay nga na ang binabasa natin, pag napakinggan natin siya at hindi natin sinusuring mabuti, tayo'y natatakot, no? At alam naman natin ang nangyari sa ating bansa, no? May lindol. Sa amin sa Cebu, nagkakaroon kami ng lindol, nagkakaroon din ng bagyo, no? Yung may mga bahay doon na mga maayos, napakagandang mga bahay, no? Sabi nila, it worth ilang milyon daw, pero by parang blink of an eye, nawala. Mga sasakyan ng mga magagara, magandang sasakyan. Kasali nila rin yung sasakyan ko doon. Na ano din siya, na ano ng tubig. Ngunit, pagpakinggan natin mabuti ang ating gospel na pagninilayan ngayon, ang gustong ipahatid ng ating Panginoon sa araw na ito ay yung urgency and love about the final revelation. Ano ba yung kumahayag ang ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga kanina, we are blessed, no, na pakinggan natin ang expressional talk ni Sister Cathy. Ang Diyos ay kaibigan natin, no? Dahil, sabi nga ng ating Panginoon, yung mga alipin ay hindi nakakarinig, tinatago sa mga alipin. Ngunit, sa mga kaibigan ng Diyos, kaibigan ng Panginoon, hinahayag niya sa kanyang mga alagad. At tayo din mga alagad ng ating Panginoon. Kaya, ang ating gospel na pagninilayan natin sa araw na ito naman hindi tayo tinatakot, no? Pagbabasahin natin mabuti, no? Sapagkat cycle ang gustong ipahatid ng ating Panginoon. Kung ano nangyayari nung time ni Noah, nagkaroon ng flood, ang time ni Lot, nagkakaroon ng pag-aapoy. Sa atin, pagninilayan natin mabuti, nangyayari na rin sa ating bansa at sa mga ibang bansa din. Nagkakaroon ng mga digmaan, no? Flood. Kung sabihin natin flood lang o may malakas na typhoon, ako din naka-experience way back, I think 1990s, yung sa bagyong Ruping. Lahat ng mga niyog napuputol, no? At na-wash out din yung mga bahay. Kami, nagsilikas din kami. Pagbalik namin sa aming tahanan, may mga tao na sa aming tahanan, doon sila nakasilong, no? Ang gustong ipatid ng ating Panginoon na tayo'y magiging handa sa lahat ng panahon. Ito'y tayo hindi tatakutin sapagkat ito'y dadaan, no? But there is a certain sa ating buhay. Ang lahat ay may hangganan, no? Ang lahat ng mga posisyon nating hinahawakan, anuman ito nandito sa mundo, ito'y dadaan lamang. At tayo'y dadaan lamang. So ito ang gustong ipahatid ng ating Panginoon. Ang mabubuhay ng nagbibinta, kaya ako'y nakaka-relate din, every Friday, tayo bumibili, may nagtitinda, kahit kanina, may nagtitinda, may iba din nagbibigay, tayo naman ay bumibili. Dito sa Qatar, may construction, araw-araw may mga construction. So ang aking trabaho, nasa construction field din po ako. At ito'y cycle lamang nakikita natin. Pero gustong ipahatid ng Panginoon sa atin ngayon. Sabi ng ating Panginoon, kapanahunan ni Noe, kapanahunan ni Lot, at kanyang kapanahunan. Ito'y magkaulit lamang. Sa panahon natin ngayon, ganun din, no? Ang ating paksa na ating pagninilayan, be ready when the Son of Man is revealed. At ang sabi ng ating Panginoon na anumang bagay na itinatago sa lihim, ito'y malalantad sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ang pinakauna natin, una,
ipinaalala ng ating Panginoong Hesukristo that God's warning are always merciful. Tayo ba'y naniniwala na ang paalala ng Diyos ay habag niya sa atin at pagmamahal niya sa atin? Pag ninilayan natin ang kanyang salita, ang daming paalala sa atin doon, ang daming warnings. Pangalawa, ang Panginoong Hesus tayo din ay tinuruan sa mga bagay na ito'y panganib sa atin. At ang pangatlo, tayo din po ay tinawag ng ating Panginoon upang magiging handa ng ating buhay ay mawala. At ito'y magkakaroon ng katagumpayan sa ating Panginoon. Ano ba mawala ang buhay? Dahil ang tao ay makasarili. So yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon. So ang pinakauna natin mga kapatid, God's warning are always merciful. Ang babala ng Diyos ay tanda ng kanyang awa. Sabi nga sa ating binabasa, in the days of Noah, until the day Noah entered the ark. In Noah's time, God sent warning. Nung ginawa ang arka, alam niyo ba, ilang taon? 100 years, mga kapatid. So tingnan mo yung warnings ng Panginoon, kahit si Noah, siya din ay nagsasabi na darating ang ulan, darating ang unos na hindi pa naranasan, no, sa mundong ito. Mga tao, tinawanan lang siya, kinukutya. No? At ano ang gustong ipahatid ng ating Panginoong Hesus sa atin ngayon? Na ito ay binigas ng ating Panginoong Hesus way back 2,000 years ago. At ito ang gustong ipahatid ng ating Panginoon. Today, God warns us through the church, through the sacraments, through His Word, not to condemn us, but invite us the true repentance. Ito ang gustong ipaalala ng ating Diyos, sapagkat ang lahat ng mga ito ay dananasin ng tao. No? Ang katotohanan, yung iba nagsasabi na darating na ang wakas. Certain yun na mangyayari, pero walang sinong may alam doon dito sa mundong ito. Pero may certain na mangyayari na ang buhay natin ay may hangganan. Kaya itong bawat pag-aatin natin sa church, ito'y paghahanda. No? Pagdadalo natin sa banal na gawain, ito'y paghahanda. Dahil ang banal na gawain natin, appointment natin kay El Shaddai. Si El Shaddai ay nagtatanim sa atin ng kanyang binhi. No? Kagaya sa akin way back 2011, first anniversary. Sa pag-atin sa gawain, unang atin ko sa gawain dito, pagkatapos ng gawain, ako excited. Sabi ko, kailan Friday na naman? No? Lagi ako excited dahil uhaw ako sa salita ng Diyos, mga kapatid. At nakikita ko rin dito. Si Brother Job ay observant also, nakikita ko din. Na lahat ng tao pala na may katanungan sa buhay, laging excited, no? Laging excited na magkakaroon ng katugunan. At alam ko, lahat ng mga katanungan natin sa buhay ay magkakaroon lamang ng kasagutan dahil sa ating Panginoon, dahil sa simbahan, dahil sa kanyang mga salita, at sa pamagitan ng ating kapwa, kapatid sa pananampalataya. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Ito ang sabi ng ating simbahan. CCC, Catechism of the Catholic Church, 1040. Sinasabi dito, the judgment will rebuild even to its fortiest consequences the good each person has done or failed to do. Ano bang ibig sabihin nito? Na sa huling paghuhukom, makikita ang bunga ng kabutihan o ng ginagawa o hindi ginagawa. Ano bang ibig sabihin nito? Na lahat tayo, no? Lahat tayo ay daraan lamang sa mundong ito. Lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating ginagawa ng mabuti, ito'y marireveal, no? Kaya hindi pwede natin ang ating ginagawa ay ituturo natin sa iba. No? We need to be accountable. No? We need to be responsible kung ano ang pinakatiwala ng Diyos sa atin sapagkat tayo magsusulit. No? Hindi tayo upang takutin. Ang gustong ipatid ng ating Panginoon, tayo ay pinalaanan. The Lord remind us today. God's called us repentance is a mercy to awake up
and to call before judgment. Like sa kapanahunan ni Noah, ang mga tao kasi nung time ni Noah, namumuhay sila kagaya sa atin ngayon, kumakain, nagtatayo ng bahay, no? Nagtitinda, nag-asipag-asawa. Pero ang pinaka-problema doon, mga kapatid, na gustong ipahatid ng ating Panginoon, namumuhay sila na parang walang Diyos. At sa kapanahunan din natin, meron din mga kapatid. Madami na rin sa ating kapanahunan na mayroong mga tao na hindi niniwala sa Diyos. No? Kaya meron tayong mga atheists din. No? Mayroong mga iba na mayroon na rin sariling pananaw na ang tao ay galing sa ganito, galing sa unggoy. Lagi nating tatandaan. No? Ang gustong ipakita at ipahiwatig ng ating Panginoong Hesus, pinalala niya sa atin mga kapatid, na tayo'y nilikha sa kawangis ng Diyos. Supurihin at palapakan ng ating Diyos. Kaya tayo'y tinawag ng Diyos sa pagsisisi dahil sa kanyang awa. Isang malakas na paalala bago sa paghukom. Ngunit itakwil ito ng mga tao sa panahon ni Noe, sapagkat ang kasalanan ay nagpapatamplay sa ating pandinig. Napapansin ninyo, minsan pag yung tayo ay may ginawa na kalukuhan, no? Meron tayong siguro pagkakasala o minsan may nabanggit o minsan ay nakakasakit sa ating let's say sa ating kapwa, sa asawa o sa husband man, sa mga anak o sa mga magulang. Napapansin niyo para tayong naging para tayong naging minsan tamlay o minsan manhid, no? Dahil nung time na yun, nagagalit ka, hindi mo akalain, no? Parang lumalayo ka sa iyong minamahal, no? Sa iyong kaibigan. Ngunit napapansin ninyo, dahil ang salita ng Diyos na ating napakinggan, ito ang magkukonvict sa atin, mga kapatid, no? Ito ang magpapaalala sa atin na yan ay hindi tama, no? Kaya ang pagkakasala, nagkakaroon ito ng bunga na pagmamanhid sa isang tao. Kaya ang gustong ipaalala ng ating Panginoon, dahil nung time nila ni Noe, sila ay namuhay na para bang walang Diyos. They live as if God were absent. No? Ito ay nakakalungkot, no? Na gusto ding iparating ng ating Panginoon sa kapanahunan natin. Titingnan natin, 2,000 years ago, sinabi ng ating Panginoon, maging si St. Paul nagpaalala din tungkol dito, mga kapatid. At sa kapanahunan natin ngayon, matindi talaga, no? Dahil nga sa aming lugar, sa Cebu, merong mga bahagi doon. Lahat naman, pag binabanggit ang tungkol sa DPWH, madami talaga nagagalit. Pero hindi lang din yun, mga kapatid. Meron pang mga aspeto doon na kailangan din tingnan. Una, yung mga sarili. No? Tayo mismo. No? Kung anong ginagawa natin sa kalikasan, bumalik sa atin. No? Maging sa aming lugar, matindi. No? Matindi, nagkakaroon ng mining doon. Napakalalim na. Oh. Yung mga puno dati na napakadami, natatanggal ang puno. Sinong magsasalo? Oh, ito yung acts of nature na gustong ipahatig ng ating Panginoon. Na kung ano ang ginagawa natin, babalik sa atin din. No? Kaya God put a certain end na mayroong hangganan. Ang tao ay may hangganan para siya magkakaroon ng self-awareness. Na matingnan natin sarili natin na, ano ba ang aking ginagawa? Ang ginagawa ko ba? Ano ba ang ginagawa natin? Ito ba'y nagbigay kapurihan sa ating Diyos? Ito ba'y nagbigay magandang influence sa ating kapwa? O tayo ba'y nagpapahamak sa ating kapwa? No? Tingnan natin po. At pangalawa po na gustong ipakita ng ating Panginoon sa atin bilang paalala, they ignore divine warnings. No? Binaliwala nila ang babala ng Diyos. No? Panahon ni Noah, si Noah at si Lot nagpababala din. No? Sa lugar din namin, ganun din. Nakita kasi ako, nag-update din ako sa yung, kasi ngayon, iba na ang panahon ngayon, high-tech na. Nakikita natin, ilang oras, papasok ang typhoon sa atin. Nakikita po natin, mga kapatid. So there is a warning. No? Merong warning. Kaya, nung kausap ko ang aking kapatid, actually, ang aking kapatid ay na-trauma din po siya dahil
nakatira siya doon sa lugar na halos na was out sa Talisay, Cebu. So ang aking kapatid, nung bumaba na sa sana siya, ay kukunin niya ang mga gamit. Mga kapatid, minuto lang, puno na yung first floor. Hindi niya na makuha. So sa sobrang takot nila, umakyat na sila sa bubong. Buti na lang yung sa katabi nila, third floor yung bahay. Pero yung mga first floor, yung mga bahay lang talaga ng bababa, wala talaga. No? May mga second floor din doon na wala ng bubong. So, gusto kong ipahatid dito mga kapatid, na maging sa kapanahonan din natin ngayon, ito'y nangyayari. At yun nga ang sabi ng kapatid na di ko makalimutan. Sabi niya, Manoy, alam niyo Manoy, isa talaga sa pinakamasakit doon, nung nakita niya daw yung isang inanay. Kaya nagpinto siya, naiyak ako. Sabi niya, may isang nanay doon na ang kanyang anak ay 4 months. No? At ang nanay hindi marunong lumangoy. Nahulog ang bata, mga kapatid. Gustong sagapin ng kanyang nanay dahil sa pagmamahal ng nanay. No? Kahit di siya marunong lumangoy, maligtas lamang ang bata. Pero hindi talaga maligtas, di man siya marunong lumangoy. No? Merong manggaling lumangoy doon, natamaan sa punong kahoy. No? Ganon. Kaya habang siya nagkikwenta sa akin, nakita ko na, natakot siya, na parang nagkaroon siya ng trauma na hindi siya nakatulong ba? Kasi nakita niya. Tapos, ang isa pa doon, after na ng bagyo, ang ginawa din naman ng aking kapatid, ito di ay nakaka-bless, no? Nag-contact siya ng kanyang mga kaibigan at sa kunting kaparaanan lamang nag-ano sila ng feedings, nagpapakain sila. So pinupost niya sa group namin. So sabi ko sa kanya, lagi mong tatandaan, Dong, kasi Dong ang tawag namin sa Cebu, na lahat ng ating ginagawa, nakikita ito ng Diyos. Alam mo, yung sins, yung guilt feelings na wala tayong ginagawa, mga kapatid, ito din ay mabigat. No, sapagkat, sabi nga, ang pagkakasala lang naman, hindi lang naman na tayo nagkakasala, ngunit yung wala tayong ginagawa. But, kung nagkakaroon tayo ng conviction, pwede din pala tayong gumawa pa ng iba. No? So, purihin at palakpakan ng ating Diyos. At meron pang isang gusto ko lang din itong ikwento dahil siguro sa social media, lahat ay nakakabasa nito. So, merong isang bata doon na ang talaga sa kanya, sa edad na 15 years old, no? Siguro, nabasa na rin siguro sa iba, ang kanyang pangalan, Tagaliluan siya, dahil sa lugar na yon, ang tubig talaga, grabe, napakataas mga kapatid. Nung titingnan ko yung video nila, nakakaiyak talaga. Kasi ako taga Cebu, siyempre ramdam ko din doon kasi may mga pinsan ako doon, anak ng kapatid ng aking mga magulang. Yung batang ito, si Jaboy Magdadaro. Meron pa tayong Magdadaro dito. So, likas talaga sa Magdadaro na matulungin. So, sa batang ito, mga kapatid, no? From 9 a.m. to 7 p.m., mga kapatid, sa taas ng tubig, kumuha lang siya ng bangka, mga kapatid. Ang dami niyang niligtas, more than 50 na tao sa batang ito. Kahit takot na takot. Binabasa ko kanyang story, ako'y naiiyak. Sabi ko, kaya ko ito kahit marunong ako lumangoy. Pero pinakita ng Diyos doon na kung mayroong mang sakuna, ang Diyos ay gagamit. Gagamit siya na ipapakita din na I am still present. Ako pa rin ang Diyos. Ako ang Diyos simula noon, ngayon at magpakailanman. At purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At tunay nga na ang kanyang ginawa ay kamangha-mangha. No? At ito'y nakaka-amaze talaga. No? At sabi nga, ito'y sabi ni San Pablo, ang katuparan ng Second Pedro, chapter 3, verse 9, ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inikala ng iba. Siya'y mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sinuman may papahamak, kundi ang lahat ay magsisisi. No? Ang Diyos ayaw niya talagang mapahamak. Ngunit hindi sinasaklawan ng Diyos maging nature, mga kapatid. No? Nung time ng Panginoon, inutusan niya, ang hangin ay huminto. Sa panahon natin, mga kapatid, nakita ko doon, maging sa aming
Praise the Lord, purihin ng Diyos. Maging sa aming pamilya, araw-araw talaga rosary. Grabe. Yung mama ko, nagkakasakit siya dahil grabe talaga ang prayer. Dahil sa lugar namin, napakadami talaga. Nakita ko yung, minsan nagtatanong ako, sabi ko, Lord, bakit ito nangyari? Dami talagang magulang nawala ng anak, mayroon pa doon. Ang natitira lang, 8 months old, wala ang kanyang pamilya lahat. So, habang ako'y nagdinilay, pasensya na kayo mga kapatid, pero reality talaga na gustong ipahatid ng ating Panginoon nung una ay mangyayari din ngayon. Ang gusto ng Diyos na tayo maging handa. Kaya, siguro ang pinakamaganda din ngayon na yung mga warnings talaga ay napakadami na. Nakikita natin na. Ito yung warnings, kailangan meron tayong gagawin. To pray, no? At yun nakikita ko sa kanila, kahit sa mga batch ko din, di pray rosary. No? Yung mga hindi marunong humawak ng rosary, marunong silang humawak. Di pray. Even me. Since nung simula yung calamities sa ating bansa, I pray rosary. Araw-araw. Pray ako ng rosary. Pray the chaplet of divine mercy. I ask the mercy of God, Lord, kabagan niyo po, Panginoon. Kabagan niyo po kami, Panginoon. Sapagkat kailangan natin manalangin, mga kapatid. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Sapagkat gusto din ipinaalala ng ating Panginoong Hesus na time ni Noah, they were consumed by the temporary things. Nilamon sila sa mga bagay na pansamantala at naglalaho. So ito po mga kapatid, no? Mga aking mga kapatid, sabi ng aming bunso, sabi niya, alam mo Manoy, dahil yung sa bagyo, nasisira yung mga bahay. Sabi nila, buti na lang yung bahay namin, 2-story. Pero before no, nangyari yung bagyo, lindol. Sabi naman ng iba, buti na lang ang bahay namin, maliit lang bahay namin. Kasi 2-story, bahay na aking tita. No? For ilang taon niyang pagpapagal sa abroad, no? Sa US, sira yung 2-story na bahay, napakaganda. No? Na, anumang bagay na pinanghawakan natin sa mundo, ito ay pabala ng ating Diyos na kailangan hindi tayo masubrang attached. No? Ito ay nagagamit natin as a waste of means, mga kapatid. Ngunit ito hindi sandigan. At ito ang gustong ipakita ng Panginoon nung time ni Noah at ang time ngayon. No? Sabi ng kapatid ko, Manoy, kahit simpleng bahay lang. Pero yun na, sabi ko sa kanila, lagi nating tatandaan, huwag makalimot manalangin. Ano bang mangyari, tayo'y handa. No? Humingi nga ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya we are blessed that the church, there is a sacrament of confession. No? Confessed, no? Sapagkat ang ating Diyos ay sobrang mahabagin. Purihin at plakpakan ng ating Diyos. At ito ang gustong ipahawatig ng ating Panginoon. Sabi niya, Mark chapter 8, verse 36, what profit is to gain? What it is to gain the whole world and lose your soul? Ano ang kapakinabangan sa isang tao na makuha ang buong mundo, ngunit mawala ang kanyang kaluluwa? Lagi nating tatandaan, mga kapatid, ang tao ay may 3 bahagi sa isang tao. May kaluluwa, espiritu, at buhay. Katawan. So ito ang gustong ipaalala ng ating Panginoon. Na kung pwede man, kasi sa panahonan natin ngayon, pareho din sa kapanahonan ni Noe. No? Iba nagpapatayan through election. No? Makikita natin, no? Minamasakir ang buong pamilya, maghin lang ang kapangyarihan. No? Mangnakaw, matinding nakawan talaga. Oh. No? Kung anong nangyari noon, ngayon ito din na nangyari ngayon. Na gustong ipahiwatid ng ating Panginoon na kung ang mga bagay dito sa mundo, ito lamang ay hindi natin madadala. Ito ang gustong ipahiwatig ng Panginoon. Sapagkat ito ay di tunay na mapanghawakan natin. No? At ang pang-apat, mga kapatid, sinabi dito, no? Ipinalala ng ating Panginoon, they face sudden judgment. No? Nung dumating ang unos
the flood came and destroyed them all. The rain of fire and brimstones. Ito ang resulta sa pagkakasala ng isang tao. So in reality, ang lahat ng mga ito na dumaan sa mundong ito, walang ibang pinagmumulan kundi kasalanan. No? Pinakauna hanggang sa ngayon. No? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, sinabi ng kasulatan, ng banal na kasulatan, for the wages of sin it is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Kaya napakahalaga ang warning, no? Maging sa amin sa construction. So dahil nga dati ang trabaho ko ay isa akong nurse, so ngayon nalipat ako sa health safety department sa isang consultant. So ang trabaho ko ay nag-inspection ako sa mga project namin, mga kontraktor namin. So lahat ng mga area na pwedeng may maaksidente, mayroon talagang warning. Nakabarakada, may nilalagay doon, do not enter. So anong nangyari sa amin, nagkakaroon kami ng management walkthrough, safety walkthrough. So kasama ko yung kliyente namin, manager namin. So habang naglalakad kami, pagkatapos ng walkthrough namin, may na-aksidente, may nahulog. From first floor to ground floor. No? Buti na lang, nung pagkahulog niya, sa kanyang tagiliran mga kapatid, hindi siya tumama sa rebars. Yung bakal kung natama pa, barbecue. No? No? Pero nung tinitingnan namin yung lugar na nun, naka-covered yung floor, nakasirado, may warning doon, do not enter, no? Not allowed, wear harness, yung mga PPE. Ang nangyari, ang tao doon pumasok, naglinis. Tinanggal niya ang takip. Mahuhulog ka talaga kasi takip yun sa butas. Walang PPE. No? Kaya ang warding ay napakahalaga. Maging sa tunay na buhay. No? Hawak ng cellphone. Dami nangyayari ngayon. Kahit sa site. No? Ito ay reality. Hawak ng cellphone habang nagmamaniho ng sasakyan. Sasakyan pa naman forklift. Hindi nakatingin. Ang kawawa, yung tao na bangga. Basag. Basag ang paa. No? No? Kaya mahalaga talaga kasi nandamay pa ng iba. Basag ang paa. Kaya mga kapatid ay napakahalaga na tayo'y sa warning, no? Kaya yung mga preachers dito lagi nagbibigay ng warning, pabala. Huwag kayong makalimot, no? Ito yung paalala sa ating Panginoon na napakahalaga ng makinig ng warnings. Yung mga misis naman may warnings. Pag nagsasabi ng pangalan mo, alam nyo na. Kasi experience ko din po. Simple, misis ko naman, siguro for 11 years, salamat sa Diyos, isang misis lang siya tumawag sa aking pangalan. Sabi niya, Jopre! Sabi ko, nagalit na pala. So, kaya kayo mga husband, alam nyo na ang warnings, no? So, yun talaga, no? Sabi nga, kung gusto natin mapayapa na tahanan, ang babae ay laging tama. Warning yun mga kapatid, it is in reality. Siguro sa mga dalagat binata, alam nyo na. So, ganun talaga kung gusto nyo maging mapayapa. Ganun din ang ating buhay pananampalataya. Kung gusto nating maging mapayapa, laging sumunod sa ating Panginoon. So, purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. So, ang pangalawa mga kapatid, tayo din po ay tinuruan ng ating Panginoon, no? The danger of attachment to the past and position. So ito ay gustong ituro ng ating Panginoon. Yung pinakauna, paalala. Ngayon naman, ito ay gustong ituro ng ating Panginoon. Kagaya sa sinabi ng ating inang simbahan, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2504. Jesus enjoins His disciples to prepare Him to everything and everyone and bids them renounce all that they have for His sake. Anong gustong sabihin ng ating Panginoon? No? Na lahat ng posisyon na mayroon tayo, no? Isuko natin. No? Ano bang, kung isuko natin sa Panginoon, mas lalong dadami. No? Mas lalong dadami. No? Sapagkat ano sabi ng salita ng Diyos? Sinong magbigay, ay bibigyan. 100-folds. No? Pag folds kasi, hindi siya times folds. Ibig sabihin, lalong umaapaw. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay laging umaapaw. So ito ay isa ang gustong ituro ng ating Panginoon.
So yung pinakauna doon, detachment from our past. Sino ba dito? Ang daming nakaraan. Ang daming nakaraan. Kumapit pa rin sa nakaraan. No? 30 years na, 20 years na, hindi pa rin nagpapatawad. So, iano natin mga kapatid, magpatawad tayo. No? Sapagkat, ano ba yung gustong ipatid ng Panginoong Hesus nung tumingin ang asawa ni Lot? Tumingin siya sa kanyang nakaraan. No? Ang kanyang puso ay double-hearted. No? Sino ba dito? Ang daming puso. Ang daming minamahal. No? Pag may asawa kayo, isa lang. Mag-asawa lang. Pag sa Diyos, no? Pinakauna sa Diyos, mahalin natin ang ating Diyos. No? Ito ang gustong ipaalala ng ating Diyos na wag po nating yung laging nakahawak sa nakaraan. Detach it, no? Para tayo'y magkakaroon ng buhay na ganap. No? Pangalawa na gustong ituro ng ating Panginoon, detachment from the position. Mahalaga ba na i-detach natin ang ating posisyon? Kaya nga, tinuturo dito sa ating banal na gawain, meron tayong 3 T. 3 pala. 3 T's. Time, treasure, talent. No? Kung meron tayo nitong 3, paano ba siya i-detach? Serve to God. Ibigay sa Panginoon. Yung panahon na binigay mo sa Panginoon, pag time na ikay mangangailangan kapatid, ako'y nananalig at nampalataya sa Diyos, dadiringgin tayo ng Diyos kung ano mang kahilingan natin. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At ano pa ba ang gustong ituro ng ating Panginoon? The Lord Jesus teach us that true life comes from surrendering. No? True life, true surrendered. Ba't napakahalaga ang isurrender natin ang ating buhay, mga kapatid? Naalala po natin yung basic sa catechism, yung tinatawag na God's given us the free will. No? Alam naman natin, no, nalikas sa isang tao, ang bawat tao may tinatawag sila na sabon. Alam niyo ba ang sabon? Sabon ng tao? Pride. No? Lahat ng tao may pride. No? Kaya ito yung gustong ituro ng ating Panginoon na isuko natin sa Kanya. No? Pride, sabon, di ba? Sino bang gustong uminom ng sabon? Wala naman makainom ng sabon. No? At lagi natin tatandaan na ang pride talaga hindi talaga makakain. No? Kaya ang gustong sabihin ng ating Panginoon, sabi niya, whoever seek to perceive his life will lose it, but whoever lost it will save it. Ito ang gustong ipatid ng ating Panginoon. Na bilang isang linikha ng Diyos, no? Nung pumasok ang kasalanan, pumasok na rin ang pride ng isang tao. At saan ito nakuha ng tao? Nakuha niya kay Satanas. Kaya sabi ng Satanas, ang aking trono ay lampas pa sa trono ng Diyos. Dahil because of the sting of sin. Ngunit by the grace of God, sabi nga, ito yung tinatawag na, ito yung summary o sintro ng gospel. Yung John chapter 3 verse 16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Purihin na palapakan ng ating Diyos na buhay. At ang pang-apat na gustong ituro din ng ating Panginoon, obedience reveals faith. Ito ay napakahalaga, mga kapatid. Obedience rebuilds faith. Kagaya ni Noah, no? For 100 years, no? Na gumawa ng arka. Mahaba ito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Ang buhay ay umiikli na. No? Meron akong isang kasama sa trabaho at the age of 33. No? Nagkaroon siya ng cardiac arrest. No? Napakaikli lang. Hindi natin alam talaga. No? Ang buhay ay napakahiwaga. But anong gusto talagang ipahiwatig ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod? At ang pagsunod, dito yung na-rebuild yung panampalataya. Kahit si Santiago, sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong panampalatayang walang gawa. Ngunit ipapakita ko sa iyo ang aking panampalataya na mayroong gawa. Sapagkat ang nanalig sa kay Yahweh El Shaddai, mga kapatid, nare-reveal ito sa ating gawa. No? Kaya pag sabi, mahalin mo yung kapatid, mahalin mo. Magpatawad ka sa yung kapatid, magpatawad ka. No? Pag sabi, magbigay ka, magbigay ka.
sapagkat ang babalik sa iyo, siksik, liglig at umapaw na pagpapala. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Kasi hindi naman pwede mga kapatid na, halimbawa nga sa isang sundalo, no? Hindi naman kung ikaw ay, tayo isang sundalo at wala tayong baril, no? No, wala tayong armas, wala tayong gun. Kaya kung ikaw pumunta sa school, na wala tayong papel, walang ballpen, magagalit ang guro, no? Hindi tayo prepare. So, kailangan tayo'y maging handa. So, ang obedience, ito'y nagre-reveal ang ating pananampalataya. At ang pangatlo natin, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, tayo ay tinawag, tayo ay inanyahan. Be ready to lose life is to find it in Jesus Christ, ating Panginoon. Maging handa na mawala ang buhay na ito upang makamtan ang tunay na buhay kay Kristo. No, buhay na ito, yung sinasabi ko nga kanina. Ang buhay ng tao, puro ako. Akin ito dahil sa aking pagsisikap, no? Nagkakaroon ako ng bagay na ito. Dahil sa aking pagpapagal, nagkakaroon ako ng ito. Ngunit gustong ipahiwatig ng ating Panginoon na dahil ito'y sa grasya ng Diyos. Nung panahon ni Noe, nung panahon ni Moses, ito dahil sa kautusan ng Diyos. Ngunit ngayon, abundance ang grasya ng Diyos. It because of the grace of our Lord Jesus Christ. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng sa ating Ebanghelyo, sa ating Gospel, that the true life begins when we surrender it to our Lord Jesus Christ. No? That every detachment for God's sake, it brings greater freedom o kalayaan. Sapagkat sabi nga ng salita ng Diyos, anyone who truly know the truth will set us free. Anong gustong ibig sabihin dito mga kapatid? Sino ba ang katotohanan? It is Christ, no? Siya ang katotohanan. At sino man ang tunay na kakilala sa katotohanan, siya'y malayang malaya. So malayang malaya. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang
Purihin, purihin at palakpakan si Yahweh El Shaddai. At muli, magsiupo tayo mga kapatid. Tayo pa po ay nasa kalahati. So, praise the Lord. Kaya tayo'y malayang malaya. No? Tayo'y naging malaya dahil sa presensya ng ating Panginoon. No? Napakasarap magpuri sa ating Diyos. No? Sa magitan ng gawain ito. Nakita natin na madami dito, madaming may mga problema sa buhay. No? Maraming nararanasan sa buhay. Ngunit, pagdating sa kwartong ito, sa gawaing ito, na kung saan ito'y appointment natin kay Yahweh El Shaddai, nagkakaroon tayo ng kagalingan, mga kapatid. No? Parang, kahit may problema, nagugulat ka, ngumingiti. No? Saan ka ba makikita na masaya na umiyak? No? Sa saya. No? Dito lang sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Bakit? Ramdam natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Kaya purihin at palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Kaya ito ang gustong i-invite ng ating Panginoon sa atin. Sabi nga ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 1816, the disciples of Christ must not only keep the faith, live on it, but also profess it, confidently bear witness to it, and spread it. Ito'y napakagandang gustong panawagan ng ating Panginoon na bilang mga alagad ni Kristo, hindi sapat na panghawakan lang natin ang ating pananampalataya at isabuhay. Tungkulin din natin na ipahayag ito at magpatutuo ng may tapang at ibahagi sa kapwa. Sa totoo mga kapatid, meron nga akong nakausap. Mahirap talaga tumayo sa harapan. Sabi, nagugulat nga ako. Kahit nahirapan ako na magpatotoo, pero pagdating ko sa kahit ano na lang malabas aking bibig, nagugulat ako para ginagayad ako ng Panginoon. Totoo, mahirap. Sapagkat ang pagpatotoo, mga kapatid, it requires courage, no? Tapang, no? Hindi lahat po na may tapang na magpahayag, mag-witness to God, no? God's favor sa kanilang buhay. At kagaya nga ng, di ba, sino ba naka-experience dito na mahawak ng kandila? Lahat naman dito, every anniversary, meron tayong kandila na hinawakan, no? Napansin nyo pag sinisindihan ng kandila, di ba? Pag hinawakan natin ng patag, although siya nag-iilaw, pero napapansin natin, nauubos. Napansin ninyo? Naubos, napapasok pa tayo, no? Habang umahawak nito. Kagaya sa bilang lingkod ng ating Diyos, no? Tingnan natin ang kandilang ito ay tayo, no? At ang ilaw nito, ang apoy nito ay ang Diyos. Habang tumatagal na tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, habang tumatagal na tayo'y dumalo ng gawain, habang tumatagal na tayo'y umatin ng banal na misa, habang patagal na tayo'y nangungumpisal, ang Diyos, binabago tayo mga kapatid, no? Natututo na tayo ngayon natututo na tayong ibinababa ang ating sarili, no? Kaya, ito'y napakagandang panawagan ng ating Panginoon na bilang lingkod niya. So, ano bang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon? Gusto niyang itawag sa atin. Sabi niya, Christ coming will expose reality sa ating buhay. No? Ano bang reality sa ating buhay? Sabi nga ng binasa natin kanina, where the body is, there the vultures will gather. No? Kung ang corruption, it attracts judgment. No? And where there is spiritual death, the truth uncovers it. Kagaya sa isang kandila, no? Napansin niyo, siguro panahon namin nung kami mga bata, pag yung malaki yung buwan, natatakbuhan, yung merong laro doon, nakalimutan ko na yung buwan-buwan sa amin, sa Bisaya, pero di ko alam sa Tagalog. Naglalaro kami sa ilalim ng buwan. Pero, tago-taguan pala, pag yung buwan ay nasa tuktok na, napansin namin, yung anino namin nawawala. Pero habang yung buwan ay malayo siya, napansin namin yung anino ay napakahaba. So ganito din sa atin. Pag tayo lumalayo sa presensya ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai, tayo nagkakaroon ng kataasan ng loob. So ang Panginoong Hesus ay nag-remind sa atin.
Kaya mga kapatid, inanyahan ko po ang lahat na muling tumayo. At lagi po nating tatandaan ang sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 10, verse 10, "The thief comes only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, have it to the full." Ang Panginoong Hesus, sinabi ng ating pumarito siya upang tayo magkaroon ng buhay, buhay na ganap at kasiyasya. At ang buhay lamang ay matatugpuan natin sa pamagitan lamang ng ating paglapit sa Panginoon. Ngayon na, aking kapatid, damhin natin ang awiting ito bilang pagtawag natin kay Yahweh El Shaddai. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago, kamunduhay takwil mo na. Lumapit ka sa may kapal, hindi ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitaing nasasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging uli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Kaya mga kapatid, ngayon na ang panahon na kung saan may mga tao pa tayo, may mga mahal pa tayo sa buhay na hindi natin napatawad, hiningan ng patawad, mga kaibigan, nasabihan ng hindi maganda. Panahon, ito ang panahon mga kapatid, na i-reach out natin sila, makipag-ayos, sapagkat ang gustong ipahatid ng ating Panginoon, hindi mahalaga na kailan siya darating. Ang pinakamahalaga,
Handa ba tayo sa kanyang pagdating, mga kapatid? Lagi nating tatandaan na ang buhay na meron tayo tanging hiram lamang sa Diyos at walang sino man sa mundong ito na kayang ipagmataas anuman ang meron siya. Ang ating pinagnilayan, ito'y hindi tayo tinatakot, ngunit tayo'y pinaalahanan ng ating Panginoon na mahal tayo ng Diyos. Kahit gaano tayo nagkakasala, lumapit tayo sa kanyang presensya. Sapagkat bilang lingkod ng Diyos, tayo'y nadadapa. Kahit ganong sikap natin, may mga nakaraan sa atin bumabalik. Yung mga sakit na nasabi sa atin, minsan bumabalik kung tayo nanghihina. Maging mahal natin sa buhay. Dahil minsan bilang isang tao, likas isang tao, minsan sensitive. No? May mga magulang tayo nakasabi sa atin na hindi maganda. Hanggang ngayon, kumikimkim pa rin, hindi pa rin. Kaya kapatid, i-pray niyo sa Diyos at magsikap kayo. Sapagkat ang bagay na ito, hindi sinasaklawan ng Diyos. Ngunit kung ito'y susuko ninyo sa Diyos, ang Diyos ay mahal na mahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na baguhin mo ang iyong isip na ang buhay ay may hangganan. At ito'y nakikita natin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa mga taong ginamit niya na maghayag ng kanyang banal na salita. Una kay Brother Ron, aking ninong. Salamat sa kanila dahil totoo kami naging bunga sa kanila. Ninong Eric, Brother Eric, kami naging bunga. Ninong Albert. Brother Mike, ginamit bilang kasangkapan ng Diyos, kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pamagitan nila, mga kapatid, tayo'y tinawag sa gawaing ito. Mapalad tayo dahil tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Dahil sa panahon ngayon, madami na rin hindi pumapasok sa simbahan. Madami na rin na may katigasan na hindi lumalapit sa ating Diyos. Ngunit ang gustong ipahatid ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai, kung gusto natin maging maayos ang ating buhay, maging mapayapa ang ating buhay, buhay na sagana, buhay na puno ng pagpapala, ay makakamit lamang natin sa presensya at sa tulong ni Yahweh El Shaddai. At muli, inaayahan ko po ang lahat na muling itaas ang mga prayer request. Handbags na gustong ipamanhik sa ating Panginoon. Lagi natin tatandaan na walang mga bagay na itinataas sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga minamahal na anak na hindi kayang tugunin ng Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Si El Shaddai is God of more than enough. Panginoon, itinataas ko po, Panginoon, ang mga pamanhik ng aking mga kapatid na lubos nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na sila'y walang magagawa, Panginoon, kung sila'y hiwalay sa iyo. Kami walang magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. At kami nananalig, O Diyos, ayon sa iyong mga salita, Panginoon, that we ask anything in your name, Panginoon. In Jesus' name, ito ipagkakaloob niyo po, Panginoon, sa aking mga kapatid. Sa aking mga kapatid na nangailangan ng iyong banal na tulong, Panginoon, kagalingan, Lord, pagalingin niyo po sila. Sa lahat na nangihina, Panginoon, palakasin, bigyan ng lakas. Let your Holy Spirit empower them, O God. Let your Holy Spirit touch them, O God. Lord, sa lahat ng kailangan ng trabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila ng trabaho, Lord, na kung saan trabaho na maayos, Panginoon, upang sila'y patuloy na makapagpuri sa iyo, Panginoon, makadalos yung banal na gawain. Lord, sa lahat na may mga pamanhik, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagkakaroon ng mga may sakit, Panginoon. Lord, abutin niyo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang sila'y pagalingin. Sapagkat kami nananalig at nampalataya, Panginoon, na walang bagay na hindi niyo mapangyayari sa aming buhay, Panginoon. Ganon din po, pagpalain niyo po ang iyong gawain ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng namunot ng una nito, Panginoon, lahat ng mga council, lahat ng mga leaders, lahat ng mga ministry members, Panginoon. At ganoon din po, pagpalain niyo po ang bansang Qatar, ang aming bansang Pilipinas, na kung saan, Panginoon, nakaranas ng mga calamities, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay, Lord.
Kabagan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng strength, Lord. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na mahabagin, Panginoon. Kabagan niyo po ang aming lugar, Panginoon. Ang Cebu, Lord, lahat ng aming bansa, lahat ng dako sa aming bansa, Panginoon, na iniwanan, Lord. Kabagan niyo po kami, Panginoon. Kami nanalig at nampalataya sa iyo, Diyos, na ang buhay ay mula sa iyo, Panginoon. At kayo lamang ang may karapatan na kumuha nito, Panginoon. Lord, itinataas ko rin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ang mga tao, Lord, na nawala ng pag-asa, Panginoon, at gustong kunin ang kanilang buhay. Lord, abutin niyo po sila, Panginoon. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hanggat kami nabubuhay sa mundong ibabaw, Panginoon, wala kaming panghahawakan, O Diyos, kung di ang iyong pangako sa amin, Panginoon, na hanggang sa katapusan ng panahon, Lord, hindi niyo kami pababayaan. Hindi niyo kami iiwan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ang buhay na ganap at kasisiya ay aming matatanggap, Panginoon. At Lord, itong lahat ng ito ay aking ipinamanhik sa inyo, Panginoon, bilang iyong lingkod, bilang iyong hinirang, bilang iyong mga hinirang, Panginoon, na ang lahat ng bagay na itinataas, Lord, bigyan niyo po sila ng katugunan, Panginoon. Upang sa magitan ng iyong pagtugon sa kanila, Panginoon, ipagpatutuo nila, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon, at ipagsisigawan nila, Panginoon, sa bawat pagdalo nila sa iyong banal na gawain. Lord, itong lahat ay aming hinihiling sa iyo, ganun din aming pinasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Amen. Hallelujah. Give thanks to our Lord. Hallelujah. 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 With a grateful heart, give thanks to the Holy One. To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Muli, purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. At mga kapatid, huwag po nating kalimutan na hindi importante na darating ating Panginoon. Kung gusto niyang ipabot sa atin, tayo laging handa sa bawat pagkakataon ng ating buhay. At tayo na manalangin, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. At ang lahat, duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara sa nung una, ngayon, at magpakailanman, paswalang hanggan, siya nawa. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen.